wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Tanong niyo po, bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang magyari sa'yo. Kaya ang mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Pero kaya ko po sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag-Blue Ribbon Committee hearing. Opo, sir, hindi naman po ibig sabihin that you need to seek permission from the House leadership or the Speaker? Hindi po. Basta ako po ay may imbitasyon. Basta ako po ay hindi patahimikin, nais ko pong dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing. As I'm speaking with you right now, the reason why Attorney Tobacio told me to look at my phone is there are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg po lamang. At kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara, kaya yung mga hawak kong ebidensya higit pa sa Cabral files ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakehin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral files, at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa, at dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Kasama ko noon, huwag niyo rin akong patayin, ha? Sorry, going back on this filing po ninyo today, if you can also comment on the statement of Yusek Claire, she's saying, ang source ng di umano'y pagbebenta ng company na may franchise ay galing kay Ombudsman Remulla, pero hindi niya sasampa ng kaso ang Ombudsman dahil itinagalan niya ito at kaibigan ng nanay niya. Kakasuhan pa niya ako dahil sa hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang. Can we say that the statements of the Ombudsman are with basis and not maligning?
while my statements sourced from the Ombudsman are not being applied to us. I think my words speak for itself. Iginagalang ko po si Ombudsman Boying Remulla at si DOE Secretary Sharon Garin, at totoo po na sila po ay mga kaibigan ng aking ina. That's why you're not filing cases against But Mas komplikado doon. Sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte. Okay. Sir, you also Pe- said pe- that Pero pwede ko pong bigyan ng pagkakataon kay Atty. Topacio na linawin din sa publiko bakit mananalo tayo sa kasong ito at si Yusek Claire Castro ay magbabayad ng damages sa kasong ito, at kung gugustuhin Explain ko na kanina. sana na sampahan siya ng criminal case, si Yusek Claire Castro ay makukulong. Pero dahil ayaw ko siyang masaktan, hindi ko siya sinampahan ngayong araw ng criminal case pa. Pero, Attorney, nothing more you want to add? Oo, wala na. Okay. Kasi ano lang well, as I already explained, medyo komplikado yung dynamics eh. But let it be known na this is not the last. This is maybe the first, but this is not the last. Kung meron pa kami nakikita against any other person, then a-advisean po namin ang aming kliyente kung anong dapat gawin. But ito lang just to vindicate, this is more of vindication. So, katulad ng sinabi niya, ayaw niyang makulong si Yusek Claire Castro. Magbayad lang ng 110 Oo. million. Oo naman. Oo. Tapos, ito, Pakulong na lang yun. dagdag ko to. Yung 110 million pesos na babayaran ni Yusek Claire Castro sa akin ay ibibigay ko sa mga biktima ng mga substandard proyekto ng flood control. okay. Kaya umaasa ako, wag nang magsinungaling si Yusek Claire Castro, aminin na lang niya ang katotohanan, magbayad siya ng multa ng 110 million pesos at ipamamahagi ko po ito sa mga biktima ng mga substandard flood control projects. Sir, also you said, kasi nga, iba yung kumpanya na ibinenta ninyo. Hindi ito yung may prangkisa. Ano po yung nangyari dun sa kampanya na may prangkisa? Kayo po ba ay nananatiling owner po ng Solar Para sa Bayan as we speak? Ano na po ang status nitong Solar Para sa Bayan na may prangkisa from Congress? The essential point po is, for various reasons, wala nang prangkisa ang Solar Para sa Bayan. Unang-una, nabanggit ko po kanina, para malinaw po, nakalagay sa prangkisa dalawang probisyon. Una, within 2 years, kung walang operasyon, ito po ay ipso facto revoked. Automatic po. Pangalawa, kailangan ng implementing rules and regulations para mag-operate at hindi po ito inilabas, kaya hindi po siya namin na inoperate. At noong 2022 pa lang ay may bagong general law na ipinasa ng Kongreso with the consultation of the DOE para may repealing or a mandatory clause para wala ng visa o wala ng saysay ang prangkisang ito. Given the foregoing, I think we can say na wala na ring Yes. Solar Para sa Bayan Yes. franchise. Sarado na po? Ano Opo. po ang status? Nagsarado na po ang operations ng Solar Para sa Bayan. Defunct po ang negosyong ito. We'll take the last 2 questions, please. Since when, sir? I already said 2022. And in 2022, labas din kasi ng bagong law with a repealing and a mandatory provision that refers specifically to legislative franchises on the same topic. Microgrids. Kaya wala nang visa at wala nang saysay ang kumpanyang ito, at wala naman din nag-bring up ng isyong ito maliban sa nung nabanggit ko yung Cabral Files. And you remain the owner of Solar Philippines? Yes, I own Solar Philippines Power Project Holdings Inc. Sa dami pong mga pangalan ng mga kumpanya, yung mother company ko po para sa aking shares sa SPNEC ay Solar Philippines, and I own Solar Philippines. Holding yun eh, oo. Kasi sir, ang sinasabi ng DOE, Solar Philippines yung hindi nakadeliver sa commitments nito. What can you say about that? Yung Na 2% kumpanya, yung kumpanyang binenta ko po kasi sa Meralco ay pangalang Solar Philippines New Energy Corporation din. Puro Solar Philippines po kasi ang mga pangalan ng aking mga kumpanya eh. At I really think na medyo na over na yung media coverage on this thing, kasi para sa kaalaman ng lahat, maraming mga kumpanya naman na may permit, hindi nila itutuloy yung mga proyekto, at hindi naman nagiging subject ng mga press con ang
mga cancellation ng mga contracts na ito. At I really just want to make the media focus on what is in the real public interest. Can we get a categorical answer if Categorical na ngayon. Next question na tayo. Next question na please. We only have 2 more questions. kung na-deliver po yung Oh yeah, yes. Kasi ang sabi parang 2% Okay. nung commitment. Okay. Well, let me first preface by saying, iginagalang ko si DOE Secretary Sharon Garin at siya po ay kaibigan ng aking ina. Ang aking pahayag ay general at ang aking pahayag po ay ito. Ang SP New Energy Corporation, ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay may proyekto sa Nueva Ecija. Yun po ang dahilan na binili ang kumpanya ko ng Meralco na may mahigit 3,000 hectares. By the way, taking a step back lang, sa tingin ko kaya naisip nila na binenta ko ang prangkisa kasi nagtaka ang iba bakit nagbayad ang Meralco ng ganitong kalaking halaga. Dahil may mahigit 3,000 hectares. Pinapaliwanag ko lang kasi ito po talaga ang psychology ng iba. Pero lilinawin ko lang na ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay walang prangkisa at walang kinalaman sa prangkisa. Pero you're asking, totoo ba yung 2%? Hindi po. How much did you Okay, ganito po. Ang kumpanya na binenta ko sa Meralco ay may proyekto sa Nueva Ecija na 3,500 megawatts. Ito po ay nag-groundbreak ni Pangulong BBM in November 2024 at ako po ay nagpapasalamat sa suporta ng administrasyon para sa proyektong ito. Kaya ko po hindi nais na banggain ang mga pahayag ng iba dahil nagpapasalamat naman din po tayo na tumulong nga sila sa mga inisyatibong ito. At ang sinasabi ko nga ay dahil, ganito lang po, dahil sa mga magandang polisiya ng administrasyon, pumasok ang pinakamalaking foreign investment sa buong bansa sa taong 2025 sa kumpanyang ito. Pinondohan ito ng mga pinakamalalaking bangko sa ating bansa at ang Meralco po ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Ang aking kumpanyang itinatag na binenta sa kanila na may ongoing na proyekto na 3,500 megawatts. Hindi po yung 2% na inyong binabanggit. May I just add that the sale... excuse me. At May I just- nasa Philippine Stock Exchange website po, Meralco. May I just add that the sale passed muster both from the Philippine Stock Exchange, kasi listed yan, di ba? And the Securities Opo. and Exchange Commission. Pero magandang sagot na lang is lahat po nito ay nasa website. Kaya sa website na lang po.